Ayan, so nakakuha na tayo itong Freedcon KY Pro. So ito siya, may sticker pa at merong kasamang free na shirt. Okay. Okay, so ito na nga guys ang ating i-unbox for today. Isang helmet intercom from Freedcon. Ang napili natin ay yung model na KY Pro. Okay, so dalawa yung ating pinagpilian. Isa itong KY Pro and then the other one is the T-Max S Pro. Now, bakit ko napili yung KY Pro? Mainly because ang gagamit naman ay yung si OBR. Dahil meron na tayong main unit na Freedcon din, pero yung R3. R3 ay intercom at saka meron siyang camera. So 2-in-1, no? This one ay para sa ating OBR. Pinili ko ito kasi nga yung design, mainly yung design ay medyo minimalist, no? Compared to the T-Max S Pro, which is medyo brusco yung dating pang lalaki, yun ang tingin ko, no? Anyway, the features are mostly the same lang naman, parehas lang naman sila, pero meron itong feature na mas gusto ko kaysa doon, no? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Okay, so i-unbox natin to, papakita natin kung ano yung mga features niya at saka yung laman ng box. Now, kanina lang natin ito nabili. Ngayon, nung nabili ito ay talagang ganito siya, no? Wala siyang plastic, no? Hindi siya nakabalot sa plastic. So ganito na talaga siya. Okay? So baka hanapan nyo ng siya ay naka-plastic, hindi po, nakaganito lang yun. Let's go. Atin i-unbox na ito unit. So ito yung mga main features nitong KY Pro intercom. So ito ay pwede up to 6 riders. So 6 rider intercom. So kung pare-pareho kayo na naka KY Pro, hanggang 6 po pwede ito. Okay? And then also this is water resistant. Okay? So pwedeng mauna na. Wag nyo nga lang ilulublob. Hindi ho siya pwedeng ilublob, no? Anyway, hindi naman talaga to, wala naman sigurong pagkakataon na ito ay malulublob unless na kayo ay mahulog siguro sa sa dagat or whatever, no? Okay? Pero normally, ulan lang, no? Pag inabutan kayo ng ulan sa daanan, wala pong magiging problema dapat ito dahil to ay IP65, no? And then universal pairing. So ibig sabihin maski ibang brand pwede itong i-connect. Okay? Pero ang pagkakalam ko mga lang to, up to 2 lang yata, no? So dalawa lang kayo kung ibang brand, no? Pero kung pare-pareho kayong naka-KY Pro, yun nga 6. Okay? Also meron itong music sharing feature. Okay? So para hindi boring kayong dalawa, no? Or kayong grupo. Kapag kayo ay naglo-long ride, pwedeng mag-share ng music, no, sa buong grupo. And also, meron tong built-in FM radio. Ito yung may napanood ako sa YouTube, yung iba sinasabi wala daw built-in na FM radio pero itong actual unit natin ay meron siyang FM radio. Okay? Para doon nga kung medyo mag-isa ka, naboboard ka, no, na nagbabiyahe, so pwede kang makinig ng FM radio, no, kung wala kang baon ng mga music files or hindi ka naka Spotify, so pwedeng FM radio na lang ang gamitin. And then yung kanyang range, no, is from 250 to 1,000 meters, so up to 1 kilometer. Siguro yung line of sight, walang obstruction, no, so up to 1,000 meters. Pero kung siguro may mga obstruction, I doubt kung aabot ng 1 kilometer, no? Pero mali natin. Right, so yun yung front nung box. Okay? So sa side, yung kanilang tagline, make your riding more fun. This is from Freedcon, Team Freedcon Philippines. The other side, okay. So yung other side, meron tayong mga battery reminders, no? Importante ito. So sabi dito, do not overcharge. Well, siguro wala itong overcharge protection. Hindi siya automatic na nag-off. So ibig sabihin, medyo babantayan natin kapag siya ay nagcha-charge, no? Kapag nakita niyang full charge na, i-disconnect na, no? And then do not use while charging. So pag ginamit, pag ginagamit, wag niyo daw siyang i-charge, or kung habang kina-charge, wag niyo siyang gamitin. Ewan ko kung paano yun, kung nakalagay sa helmet ninyo, may power bank ba yung helmet, di ko alam. Okay? Pero yun nga, sabi nila, wag
gamitin habang nagcha-charge. And then, do not use fast charger. Ito yung laging sinasabi, no? Huwag daw fast charger yung gamitin, kundi yung mga ordinary na chargers, no? Yung medyo mababagal lang. Okay? So, para tumagal yung buhay ng battery. Importante yun. And then, sa top, tama ba? Top, yung kanilang logo, bottom logo. Okay? So, yun yung, and then, sa likod, tabak, so dito marami tong ano na. Okay. So, yung connection na gamit ay Bluetooth 5.0. So, mas stable ang connection na ito compared sa Bluetooth 4, no? And then, we have here the product functions. The KY Pro is a group talking Bluetooth communication system. So, yun nga, pang ano siya, pang grupo, no? Up to 6 riders nga ito, ang sabi. Intercom function for rider to rider or rider to pillion communication. Ito, binili ko to mainly for rider to pillion communication kasi yung ating OBR madalas siyang nagpapahatid ngayon using the motorcycle. So, para hindi kami magsigawan, no? Or para kami makapag-usap ng maayos, bumili tayo ng intercom para sa kanya. Okay? Kasi tayo meron na tayong R3. Okay? And then, maximum group intercom range is up to 1,000 meters. Yun nga yung nabanggit kanina. Stay connected to your smartphone or GPS navigation system. So, isa to, importante rin to. Kung kayo ay gumagamit ng Waze o kaya Google Map para makapunta sa isang lugar, pwede nyong magamit ito at ma-connect sa inyong cellphone na merong yung mga navigation system na yon. Dito maririnig nyo kung kung ano yung sinasabi ng navigation system. Hindi nyo na kinakailangan pang tumingin, no, sa cellphone niyo. Okay, sasabihin na agad ni Waze or ni Google Map kung kayo ay kakanan or liliko, gano'n pa kalayo, mga ganon. So, importante yan. Universal design fits most motorcycle helmets. Yung mga product ng KY Pro ng Freedcon naman mostly ay universal na. So maski hindi intercom ready yung inyong helmet, pwede ninyo siyang ikabit or ilagay, no? Pero dun sa mga intercom ready helmets, mas maganda kasi may mga cut out na para dun sa mga speakers, sa left and right speakers. Okay? Then, music sharing between rider to pillion or rider to rider. Yan yung nabanggit natin kanina. May also be connected to most other brand of intercom systems. Yun nga yung nabanggit natin, maski hindi Freedcon intercom, pwedeng kumunik ito. Okay? Yun ang kagandahan dito. Para kung sakaling, yun nga, kung may mga bago kayong member sa grupo at hindi naman Freedcon yung kanyang intercom, pwede pa rin magamit ito. Okay? So, here are also the product parameters. So, yun nga, Bluetooth 5.0. Dimension is 90 by 40 by 26 mm. So, hindi siya ganun kalaki, no? Compared dun sa ating pinagpilian na T-Max S Pro, no? Kasi babae naman yung gagamit. So, pinili natin yung medyo mas minimalist yung design. Okay? And then, the weight is only 38 grams. So, magaan ito. Hindi masyadong makakadagdag sa weight, no, nung helmet at saka ito. Okay? Hindi magkakaroon ng stiff neck. And then, frequency, gumagamit siya ng 2.4 GHz. Common naman to sa mga gadgets, no? Meron yung mga 5 GHz na ngayon, pero ang mas marami ay 2.4 GHz ang gamit. So, stable na rin to at malakas, no? Itong frequency na ito. Then, battery type, it's rechargeable, lithium polymer. And material, yan, lithium ion polymer. So, magandang klase yung gamit nitong battery. And then, ang capacity ay nasa 570 mAh. Medyo maano na rin to. Malaki na rin to. Pero, I think mas malaki yung sa T-Max S Pro. Pero, hindi naman ganun kalaki yung kanilang differential. Okay na rin. And then, the intercom time, 9 hours. And phone talking time is also 9 hours. Importante ito, no, na yung intercom natin will last long, no? So 9 hours most likely ay enough na yan para sa mga short rides. Sa mga long rides, well, baka kulangin. Pero mostly naman ay aabot naman yan, no? Kung intercom lang naman ang nababasa ko sa internet minsan matagal bago sila mag-charge, no? And then voltage is 3.7, power is 2.109 watt hour, and then treble adapter is 5 volts, 1 ampere. Now, what's inside the box? So ito yung mga nasa box, yung ating main unit.
the microphone speakers daw. Okay, microphone. Ay, ito pala, saan pa yung speaker natin? Microphone to. No? Ito yung mga speaker, tsaka yung velcro. Okay, microphone velcro, headphone velcro, plastic clip. Ito yon. And then, adhesive clip. Ito yon, yung dinidikit. Ito, ano lang, clip lang to. Baka ito yung gamitin natin later. And then, yung adhesive clip, ito yung parang permanente na, no? Ididikit dun sa helmet. USB cable, and then the manual. So, yun yung mga nasa loob nito. At mabe-verify natin yan pag unbox natin. May 1 year warranty rin nga pala ito. Okay? So, ayun yung mga nasa box na features na sinabi. Tingnan na natin. Unbox na natin. Tan-tananan. Alright. Ayun. So, meron siyang free na stickers. Gamitin natin to. Okay. Pero tabi muna natin. And here's the main unit. Mamaya na natin to tingnan. Alright. And then may quick start guide. And here are the included items inside the box. These are the microphones. Dalawang klase yung microphone niya. Ano na natin to. Punitin na natin. So we have the standard microphone velcro. Okay. And then we have 4 pieces ng speaker velcro. Yan, 4 pieces ng velcro. And then the microphones. So, ito yung gooseneck type or boom type. Kapag modular po yung helmet, ito po yung ginagamit. Okay? Pero kapag po full face, no, na helmet, no, ang gamit na microphone ay ito po, no, yung standard microphone. At ito yung pang-connect, no, doon sa main unit. Okay? At ito yung speakers. Kung standard, kung intercom ready ang inyong helmet, hindi nyo na kinakailangan yung velcro na yun, ano. Ito iaano nyo na lang, ididikit nyo na lang doon sa sa helmet ninyo. Pero pwede rin naman na gamitin ito, i-ano nyo na lang, idikit nyo na lang, and then yon sa kanya i-ano to. Ayan. Okay? So, yun yung microphone. Alright. And what we have here are the clips. No? So we have the adhesive clip. Gumagamit ng 3M na adhesive. So ito yung kung gusto nyong idikit doon sa inyong helmet. Okay. Yan. So yun yan. And then the clip type, no? So ito nakaano lang. Wala pala siyang ano ba yun? Yung kasi doon sa R3 ko meron siyang hinihigpitan pa. Ito parang wala na. Okay? So talagang clip lang siya. Hindi kaya mahulog to. Anyway, tingnan natin later. And then last is the charging cable. Ito yung isa sa kinonsider ko, no? Na ang kanyang charging port ay USB-C. Kasi yung yung T-Max S Pro, nakita ko, siya, ano ba to? Micro USB Kung di ako nagkakamali, micro USB. Kaya kasi kung micro USB, magdadala ka pa ng separate na na cable, no? Okay, medyo bihira yun Bihira na. No? And then, here is the main unit, the Freedcon KY Pro. Ayan, medyo linisin natin. KY Pro. So ito na 'yon, So it has several buttons. Ito yung ikakabit sa microphone. Ito siya. Buksan natin. Yan. So parang siyang micro USB. Ito siya. And then here is the charging port, which uses USB-C, type C siya, no? And this is the power button yata, no? Power button. And then you have here yung dial niya. And this is also a button. Ayan. Multi-function button. Okay? At the back, yun yung pang sa clip. Alright.
Okay. Try nga natin i-on. So, nga pala, no, itong mga rubber covers na to, so dapat insert ng maayos para ma-retain yung kanyang water resistance. Okay. So, i-on na natin, guys. Ayan. Okay. So, nagkulay blue. Pero alam ko to ayan. So, long press para i-pair ito. Later on yung gagawin natin, i-pair natin to doon sa ating R3. So, tignan natin kung magagawa natin mamaya. And then, i-install na rin natin to. To turn it off, I think you have to press this for several seconds. Ayan, pagka nag-red na nun. Okay, kung nakita nyo yung red, and then bitaw na, release, and then naka-off na yung unit. Okay, so yun lang guys yung unboxing natin, and then later ay atin po itong i-install sa helmet ng ating OBR.